Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Ako ang muling pagkabuhay, wika ng Panginoon. Ang sino mang manalig sa akin ay mabubuhay kailanman. Viva o Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo, tingin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Dala ang pasasalamat natin sa Diyos, may mga pusong puno ng pag-asa. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain niyong lahat. At sumayo rin. Tinanong ni Jesus si Pedro ng 3 beses, Pedro, iniibig mo ba ako? Hilingin natin sa Diyos ang kanyang kapatawaran sa mga pagkakataon na hindi nakita sa ating kilos at buhay ang ating pagmamahal sa Panginoon. Sa mga pagkakataon na hindi naging tugma ang sinasabi ng ating bibig sa Diyos sa iginagawa at kilos natin sa pang-araw-araw na buhay. Naway tayo ay maging mapagpakumbaba at humingi ng pagpapatawad sa Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan sa pagluklok mo kay Kristo sa iyong kanan at sa pagdudulot ng Espiritu Santo ng kaliwanagan. Ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa iyong bigay, ang aming katapatan ay lalong madagdagan at kami sumapit sa kapupunan ng pananalig na tunay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, dumating sa Cesarea si Haring Agripa at si Berenice upang bumati kay Festo. Nang matagal-tagal na sila roon, inilahad ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo, wika niya. Nang ako'y nasa Jerusalem, isinakdal siya sa akin ng mga punong saserdote at ng matatanda na mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko sila na hindi ugali ng mga Romano ang magparusa sa sinumang nasasakdal nang hindi muna nagkakaharap ang magkabilang panig. At nagkakaroon ng pagkakataong makapagtanggol sa sarili ang nasasakdal. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon.
Kinabukasan din, ipinatawag ko sa hukuman ang taong iyon. Nang magkaharap-harap sila, siya na may hindi nila ipinagsakdal sa anumang mabigat na pagkakasala na inakala kong ipararatang nila. Ang pinagtatalunan lang nila ay tungkol sa kanilang relihiyon at sa isang taong ang pangalan ay si Jesus. Patay na ang taong ito, ngunit ipinipilit naman ni Pablo na siya'y buhay. Hindi ko malaman kung ano ang gagawin sa bagay na ito, kaya tinanong ko siya kung ibig niya sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol si Pablo at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasiya sa kanyang usapin. Kaya pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Panginooy papurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan. At huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran kung gaano ang distansya. Gayong-gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Ang poon nga ang nagtayo ng trono sa kalangitan. Mula doon sa nilikhay, magaharing walang hanggan. O purihin ninyo siya, kayong mga anghel ng Diyos, kayong mga nakikinig at sa Kanya'y sumusunod. Panginooy may luklukang matatag sa kalangitan. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Espiritu'y magtuturo ng aral at pagkukuro ni Jesus na ating guro. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang muling napakita si Jesus sa mga alagad niya at nang makakain sila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako nang higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa.
Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Nalungkot si Pedro sapagkat maikatlo siyang tinanong, iniibig mo ba ako? At sumagot siya, Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakanin mo ang aking mga tupa. Tandaan mo, noong kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at tumalakad ka kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan hindi mo ibig. Sinabi niya ito upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy maparangalan niya ang Diyos. Pagkatapos, sinabi sa kanya ni Jesus, sumunod ka sa akin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo mo na po ang lahat. Masaya ka ba ngayon? Sino po ang masaya ngayon? Taas ng kamay. Saan nanggagaling ang kasayahan mo o kasiyahan mo? Saan nanggagaling? Ano ang dahilan kung bakit masaya ka ngayon? Yung iba siguro po, masaya dahil nakapagsimba uli ako sa Quiapo, malayo yung aming pinanggagalingan, babiyahe, o yung iba nagkaroon ng karamdaman, pansamantala na hindi nakababiyahe, hindi nakapagsisimba dito ng personal, puro live stream lamang. O yung iba siguro dahil katabi mo yung sintat irog mahal pag-ibig mo, hindi kaya? Yung iyong future, hindi kaya katabi mo ngayon yan? Masaya ka. Ayan. Sa Ebanghelyo, maaari ko po kayong mula sa Ebanghelyo ay pwede po nating pagnilayan yung pinanggagalingan ng ating kasiyahan. Hayaan niyo po, magmungkahi ako ng 3 pinanggagalingan, 3 dahilan kung bakit tayo masaya. Una, masaya ka dahil masarap. Masaya ka dahil masarap. Halimbawa na lamang po ay nakauwi ka ng bahay ninyo, matagal-tagal kang nawala, marahil nasa abroad, marahil nagtatrabaho ka dito sa Maynila, umuwi ka sa probinsya, at natikman mo uli ang masarap na luto ni nanay. Na-miss mo yon. Ang sarap nung sinigang o nilaga ni nanay. Ang sarap, ang saya-saya ko. Tama? O kaya, nakarating kayo doon sa lugar na pinapangarap mo lamang. Doon sa resort, sa island, na nakikita mo lang sa mga kaibigan mong pinupuntahan. O kaya ay nakapunta ka doon sa ibang bansa para sa iyong out of town na bakasyon. Sa karatig bansa ng Pilipinas, nakapunta ka, ang sarap-sarap. Nakita mo yung nakikita mo sa larawan, ang sarap ng pakiramdam. Masaya ka dahil masarap. Gayon pa man, delikado rin po kung yan lang ang pamantayan ng ating kasiyahan. Kung ang kasiyahan lamang ay nakabase dahil masarap, ang pwede nating kahantunan ay masyado tayong makasarili, gahaman. Wala kang iniisip kung ano yung kapakinabangan sa'yo, ano yung maganda sa'yo, ano yung masarap sa'yo. Hedonic, ika nga ang tawag, hedonic joy. Masaya ka dahil masarap sa senses mo. Pangalawang pinanggagalingan o dahilan ng ating pagiging masaya ay dahilan masaya ka dahil may nagawa ka. May nagawa ka. Meron kang natapos, natupad, meron kang na-accomplish, halimbawa. Halimbawa na lamang, palalo to, ikaw ang cook sa bahay, magulang ka. Nakita mo yung mga anak mo, pagkain nila nung inyong hinihanda mong iniluto mong ulam, napasigaw. Mami, maraming salamat. Ang sarap-sarap.
ng luto mo. Talagang walang kapares. Ayan, ano? Ikaw naman, hindi mo nga tinitikman yung iyong luto, pero masaya ka na. Tinitignan mo yung mga anak mo, ay, ang saya-saya ng mga anak ko, nagustuhan nila yung aking luto. Masaya ka dahil may nagawa ka. O kaya dahil sa iyong pag-iipon, napadala mo yung iyong magulang para magbakasyon, napagamot mo ang iyong magulang sa kanyang karamdaman, gumaling, napag-aral mo at napagtapos mo yung kapatid mo, masaya ka dahil may nagawa ka. Accomplishment, ika nga. Gayunpaman, delikado rin kung puro doon lang nakabase ang ating kaligayahan. Kasi ang pwede nating kalabasan ay masyado tayong competitive. Dahil you want to accomplish things, meron kang gustong maabot, matupad, lahat na lamang ng tao sa opisina, karibal mo. Lahat na lang ng kaklasmate mo, karibal mo. Lahat na lang ng kasama mo sa organisasyon, karibal mo, kalaban mo. You become too competitive. Masyado kang laging kompetensya. Ngunit merong ikatlong kaligayahan at ito ay minumungkahi ng Ebanghelyo. Ito yung kaligayahan hindi dahil sa masarap, hindi dahil sa may nagawa ka, kung hindi masaya ka para sa iba. Masaya ka para sa iba. Tingnan niyo yung Ebanghelyo. 3 beses tinanong ni Jesus si Pedro, Pedro, iniibig mo ba ako? Ang sabi ni Pedro, opo, Panginoon, iniibig kita. Ano yung 3 sagot na pare-pareho ni Jesus? Pakanin mo ang aking tupa, alagaan mo ang aking tupa, pakanin mo ang aking tupa. Tingnan niyo po, ang kaligayahan ng Panginoon ay hindi dahil masarap sa Kanya may nagawa siya, kung hindi ang kaligayahan ng Panginoon na makikita natin sa Kanyang request kay Pedro ay yung makita ang iba na maalagaan, mapakain, maging maayos ang kalagayan. Yun po yung ikatlong uri ng kaligayahan. Masaya ka para sa iba. Yun yung ipinakita ni Jesus sa kanyang pagtatanong kay Pedro. Kung iniibig mo ako, Pedro, pakanin mo ang iba, ang aking mga tupa. Magiging masaya sila. At ang kanilang kapakinabangan ay kaligayahan ko. Masaya ako para sa iba. Minsan po ito ay mahirap sa ating kalagayan. Mahirap na tayo ay maging maligaya para sa iba. Dahil nauuna inggit. Nauuna inggit. Ay, nung nagkaroon ng promotion yung kapitbahay ninyo, marami kang sinasabi at binubulong. Nung nakabili ng bagong kotse, utang naman yan. Nung nakapagpa-repair ng bahay, nakapag-renovate, kung hindi dahil yan sa anak niya, hindi makapagre-renovate yan. Ang dami mong gustong patunayan sa sarili mo. Bakit hindi na lang tayo maging masaya para sa iba? Bakit hindi na lang tayo maging masaya sa tagumpay ng iba kaysa pahirapan mo ang sarili mo sa pagkainggit mo? Bakit hindi na lang tayo maging masaya sa iba kung yung kanilang mga anak nakatapos ng pag-aaral, maganda ang kalagayan, maganda ang kanilang kapalaran? Bakit hindi na lang tayo maging masaya sa iba kung sila ay nanalo, kung sila ang nagwagi kaysa tayo? Yun kasi yung mungkahi ng Panginoon. Ganon at doon nagmumula ang kaligayahan ng Panginoon na tayo ay maging masaya para sa iba. Opo, maging masaya tayo dahil masarap. Opo, maging masaya tayo dahil mayroon tayong nagawa. Pero idalangin naman po natin na matutunan po natin yung uri ng kaligayahan na mayroon ng Panginoon. Ating hilingin sa Diyos sa misang ito, Panginoon, turuan mo ako na maging masaya para sa iba. Tumayo na po ang lahat.
Minamahal kong mga kapatid, bunga ng pagkaunawang isinugo tayo sa misyong katulad ng kay San Pedro, hilingin natin sa Diyos Ama na palakasin ang ating pananampalataya. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang Santo Papa at lahat na may katungkulan sa simbahan, naway gabayan ng banal na Espiritu. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga mag-asawa, naway magkaroon ng matalas na pakiramdam sa pangangailangan ng bawat isa at maging maligaya sa kanilang pagsasama. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga makasalanan, naway makatagpo ng pag-asa at lakas ng loob sa pagpapatawad ng Panginoon kay San Pedro. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga may sakit at nababagabag, naway makaranas ng presensya ng Panginoon sa gitna ng kanilang mga pagdurusa at paghihirap. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makatanggap ng liwanag, kaligayahan at kapanatagan. Manalangin tayo. Ama, pagpalain mo ang iyong kawan. Ama naming nasa langit, isinugo mo ang iyong anak upang iligtas ang mundo sa pamamagitan ng gawain ng iyong simbahan. Palakasin nawa ang aming loob ng halimbawa ni San Pedro upang magsikap kami para sa paglaganap ng iyong kaharian sa lupa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang lupa'y nayanig, ito rin ay tumahimik, nang ang buwan ay tumindig bilang hukom natin. Alleluia, 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 Alleluia. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang paghahain ng iyong sambayanan upang pakundangan sa iyong kinalulugdang mga alay, ang aming kalooban ay gawing dalisay sa pagdating ng Espiritong Banal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kahadakilan mo. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, 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 Hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen.
Dalangin po natin na hindi lang tayo maging masunuring mga anak ng Diyos, kundi tayo rin po ay maging magalang at nagmamalasakit na kapatid sa ating kapwa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiyang mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, itong nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan at sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
O Diyos, iniibig kita, hindi dahil lamang sa aking pag-asa na aking makamtan ang langit kong pita at di rin dahilan sa aking pangamba na kapag ikaw ay hindi ko sinta ay apoy aking kakamting parusa. O Jesus, narito ang dahilang tunay ng aking pag-ibig na lubhang dalisay. Dahil sa sala ko, buhay mo ay inalay sa krus ng mahapdit. Pustang pagkamatay, tiniis mo'y pako, sibat at paghalay, pawis, hirot sakit na walang kapantay. Tunay na marapat na kita'y mahalin, O Jesus, na lubhang nagmamahal sa akin, di dahil sa langit naking mitiin, o takot sa apoy na lubhang malagim, di dahil sa gawad na nais kong kamtin, hindi dahil dito kita'y ibigin. Kung paanong ako ay iniibig mo, gayon din ang aking pag-ibig sa'yo. Ang tanging dahilan ng lahat ng ito ay pagkat hari ka at tunay na Diyos ko. Tunay na Diyos ko. Huwag limutin nakaraang araw. Sariwain kahit balik tanaw. Takip sinim di man
mapigilan. Sandali lang ang dilim. Yungin ang bawat sandali. Kagalak ay wariwalang pati. Magpasama tayo sa pagsapit ng sangit sa daigdig. Pinamahal kitang tunay, ang tinig ko sa'yo'y bubuhay. Sabitin mo ang aking himig, siyak mo sa iyo'y awit. Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating parish office ang Nazareno images at ang Nazareno Novena and Prayer Booklet in English or Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025-2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay magbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong magbibigay ng academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok sa grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sa sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang sa siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang-edukasyong pinansyal, diskwento, at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screens. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, ang pagwiwisik po ng banal na tubig
ay magaganap sa labas ng ating simbahan. Pinakikiusapan ng lahat na ang tanging labasan o exit ay sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang. Iwasan po natin ang magtulakan. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Panalangin sa mahal na poong Jesus Nazareno, magsiluhod po ang lahat. Mahal na poong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Itong aming pagdedebosyon at panata ay lalo nawang magpalapit sa amin sa iyo at aming kapwa, upang nagmamahal at nagkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit, na aming tunay na tahanan, kung saan naghahari ka sa kaluwalhatian, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkadalisay mo sa amin at sa pakikinabang, sa ginanap namin ngayong pagdiriwang, ipagkaloob mong ito ay magiging pagsasalo sa patawad at buhay na sa aming kaloob mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mayroon lamang po akong importante na i-anunsyo. Kanina pong umaga ay nag-message sa akin yung dati nating rektor, si Monsignor Ding Coronel. Dahil na-alarm naman na po ang kanyang diocese sa Canada dahil sa mga fake social media accounts ng Quiapo Church. Mga peke po, no, mga fraud na mga social media accounts, kunyari po Facebook at YouTube channel. Siya po ay sinulatan ng diocese niya sa Canada dahil nagsusulisit at humihingi po ng donation online yun pong mga FB at saka YouTube channel. Nais ko pong bigyang liwanag ito. Ang original po o authentic at totoong accounts po, social media accounts ng Quiapo Church, sa Facebook po, meron pong blue check. Quiapo Church, merong blue check, paganoon. Ito po ang ating original na Quiapo Church FB. Meron po siyang 4.2 followers, 4.2 million followers. Ang YouTube channel naman po natin, Quiapo Church, ang kaniyang followers ay almost 500,000. Yun po, kasi sa YouTube po, ang dami pong gumagaya, no? Yung Quiapo Church Online Mass Live. Hindi po atin yon. Ang atin lang po yung Quiapo Church. Ang ginagawa po ito para manlinlang, no? Mambudol, manghingi sa maling pamamaraan. Tayo naman po, okay lang tayong kumita, basta tama yung para pamamaraan. Pero mali po ang pamamaraan. Pinapalabas po nila yung misa ni Monsignor Ding, halimbawa, 3 years ago, 5 years ago. Yung misa niya ng ganitong klaseng liturya. No? So, maging babala po ito. Huwag po kayong basta-basta maniniwala. Siguraduhin niyo po na original yung social media account, no, na inyong pinapanood. Kung maaari, huwag niyo na pong tangkilikin o panoorin yung mga peke po, no? Lalo na sa YouTube channel, napakadami po. Ha? Na
pipresenta mga impostor po na mga accounts para hindi rin po lumaganap ang panloloko, paninlinlang at pagsisinungaling sa ating kapwa o sa ating pamayanan. Amen? Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malawalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag na aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.